Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Webes ng gabi. Grabe mga news natin mga Lodi. Marami bang makakasuhan ngayon? Mga idol, no? Na mga local, ating mga local. And then syempre yung balita natin sa Iran na hindi natin alam. 50-50 ngayon mga Lodi. Natakot na ba yung Iran sa pinakitang... may tinesting kasi yung US mga Lodi. Grabe. Nakakatakot mga idol, no? So ayan, bago ang lahat, palike muna ng ating video at syempre sa gusto ng ganitong content, everyday news, balita, hindi kayo papahuli sa global news, crypto at yung ano-ano pa, mag-subscribe na kayo sa ating channel mga idol. So let's go na, let's go na, let's go na. Grabe. Ito mga lord, ito yung mga influencer nakakasuhan ngayon sa pag-promote ng gambling, no? Sa Pilipinas. Mga idol. Meron ba kayong mga kilala dito o meron ba kayong mga idol dito? So ayan grabe ang kilala ko lang dito si Awit isa lang yung ginagamit niyang site, no? Ayun yung site na ginagamit niya. Ito yung ginagamit niyang site, yung Kawin, Promoting 369, Pinoy 365bet, Hiyang Plus. Yung Hiyang Plus daw, pretending Padcore accredited site, pero hindi naman sila accredited. So, ganun din yung Yaman Plus. Pretending Pagcor license site pero hindi naman. Di ba? Yung Wagi Plus, ganun din. Pretending Pagcor accredited site. Yung ito Wago Plus din. So ayan, ito grabe to. Ang lupit nito, boy. Si Yuri Gaming paldo to, mga idol. Ang daming pinromote na site Grabe. Yari sila ngayon, mga lods, no? So ayan, yung una nating news mga idol So grabe agad, no? Matindi agad yung news natin. So ito na ang pinakamalupit din na news natin ngayon mga lodi, no? Kung babasahin niyo to is nakakatakot to para sa Iran. US test doomsday missile capable of nuclear warhead 20 times more powerful than Hiroshima bomb. Sabi dito mga idol. No, isipin niyo 20 times more powerful than Hiroshima bomb. Di ba bawal yun? The United States has test launched Minuteman III intercontinental ballistic missile, also known as the Doomsday Missile, from California, according to New York Post. Missile lifted from Vandenberg Space Force Base near Santa Barbara. Launch time was reported around 11 p.m. local time. The system is reportedly capable of carrying nuclear warhead that are 20 times stronger than Hiroshima bomb. The unarmed missile traveled across the Pacific Ocean. It stalks its designated target near the Marshall Islands. Mga idol, official says the test verified readiness, accuracy, and system performance. Naku, patay. Mga lodi. So ngayon, siguro nalaman to ng Iran, kaya ngayon medyo lumambot sila ngayon. Meron silang in-announce dito. Iran is ready to abandon nuclear program if US makes a satisfactory offer. Mga idol, no? So kumbaga pag nasiyahan yung Iran sa i-offer ng US, titigil nga nila o abandon nila yung nuclear program nila. Pero sa tingin nyo ba bibigyan sila ng offer ni Trump na sasaya sila, mga idol? Di ko alam Iran's Deputy Foreign Minister said that country is prepared to abandon its nuclear program if the United States presents a satisfactory alternative offer, as per Sky News Arabia. So ayan Sa tingin nyo ba papayag si Trump, mga idol, na itigil na dahil gusto na nila, dahil lang diyan i-abandon na yung nuclear program nila? Ako sa tingin ko hindi rin, mga lodi. Mukhang hindi pa tapos si Daddy Dahil meron pang ibang pakay yung pagsalakay diyan, mga lodi. Hindi lang siya tungkol sa sa pagtulong sa mga Iranians. Ano pa yung isa pwedeng mangyari? Ito na, mga lodi. Wow! China is now panicking over President Trump's overwhelming strike against Iran and Venezuela victory. Mga lodi, alam nyo, nung inatake ni Trump yung Venezuela at inatake rin niya yung Iran, hindi lang yung dalawang bansa na yun yung talagang sinapul. Meron pang isa, mga idol, yung China. No, sabi dito, China has lost two of its most important allies in the developing world.
China provided their most advanced air defense capabilities to Iran. We completely destroyed them, mga lodi. So, ibig sabihin, nag-provide yung China ng most advanced air defense nila sa Iran. Pero winasak lang, mga lodi, tinapaktapakan lang, mga idol, dinestroy, sinira, no, pinunit ang muka ng mga air defense nila na pinadala ng China doon, mga idol. Advanced pa yun, ha, mga lodi, ha. Half of their oil is suddenly not available to them if America cuts off the Strait of Hormuz. Mga lodi, dyan dumadaan lahat. So, ibig sabihin, 50% ng kanilang oil is mawawala, mga lodi. Ang laki nun, mga idol. Grabe yun. So, grabe yung ginagawa ni Trump, mga lods. Kumbaga, hitting two birds in one stone. Minsan nga 3 birds Minsan nga 4 birds mga idol in one stone ganun gumalaw si Trump mga lods, no, malupit, matibay. Tingnan mo, lalo ni anak niya maduga rin no. Baron Trump bought $30 million in oil just 2 days before the war began. Nakatunog, mga lodi, di ba? Dad, ano ba, mag-umpisa na ba yung gera? Bili na muna akong oil, baka magmahal yung oil. Saka ako na lang ibebenta kapag ano. Di ba? Magulang din, mga lodi. Punta tayo sa crypto natin, Sabi dito ng Coinbase, mga lodi, Coinbase CEO, si Brian Armstrong, ayan, live on Fox. Big banks are working behind the scene to block the president pro-crypto agenda. So ito medyo mainit na to, mga lods, kasi talagang ano na to sinasabi na mismo nila na dinidelay o talagang inaantala ng bangko yung progress ng Clarity Act natin. No, hindi na yung hindi na yung nakikipag-usap, hindi na kumbaga meron lang hindi na pagkaunawaan. Ito talagang sinasabi na hindi, hinaharang talaga nila. Ganun ganun na yung parang pinakapunto doon. They want to slow down adoption. They want to control the system. They want to stop crypto. The fight is real, sabi dito, mga lodi, no? Grabe. Alam niyo yung mga bangko kasi, mga lodi, actually, sila talaga yung nasusunod simula pa dati, mga lodi. Pag sinabi nilang ganito, ganyan, susunod na talaga sila, mga lods, no? Kasi syempre nasa kanila yung pera Pero dahil kay Trump, no, nung dumating si Trump, mga idol, at mas pabor siya sa crypto, syempre nanibago yung bangko. Nangyayari tayo dito, masasapawan na tayo ng crypto. Ito na yung time para mawala tayo lahat. Sabi, mga lods, no? So, talagang hinaharangan nila yan. Okay? So, grabe yan, mga lods, Talagang ano na to, harap-harapan ng sinabi yan, Ito gusto ko lang, kaya may Tagalog to kasi gusto kong malinawan, no? Final vote after White House review, the SEC just filed a new interpretation explaining how US security law should apply to crypto. So ito, mga idol, matindi to, mga lods, kasi wala pa yung Clarity Act pero may pinasa yung SEC. Okay? Hindi siya batas, no? Kumbaga lilinawin lang, mga idol, no? Lilinawin lang kung ano yung mga security and mga commodity, mga lods, no? This isn't a new law because it came from the full commission, it signals a big shift in how regulators may handle the entire market. Tagalogin na natin. Nagsubmit ang SEC ng dokumento, Office of Information and Regulatory Affairs, sa White House. Ang dokumentong ito ay tinatawag na Commission Interpretation. Tama. Ibig sabihin, official na paliwanag mula sa buong komisyon ng SEC, mga idol, no? Hindi lang mula sa mga staff kung paano dapat ilapat ang batas ng securities, no? Ayan, bakit importante ito? Hindi ito bagong batas, mandatory ng rules na dapat sundin agad. Ito ay interpretative guidance lang. Parang guide lang siya, mga idol, no? Parang gabay o linaw kung alin sa mga crypto ang maaaring ituring na security at alin ang hindi, mga idol, no? May plano silang gumawa ng token taxonomy. Isang sistema o klasifikasyon para igrupo ang iba't ibang uri ng token. Halimbawa, utility token, payment token, investment token at iba pa. Para malinaw kung alin ang sakop ng SEC
ng SEC jurisdiction dahil galing ito mismo sa commission level, no? At hindi lang staff, mas malakas ang signal na seryoso sila at malaking bagay ito para sa industriya. Sabi diyan, no? Kasalukuyan itong nasa review stage OIRA, no? Ayun yun. Pagkatapos nito, boboto ang 3 commissioners kung aaprubahan ba ito o hindi. Alam nyo, maganda to mga idol kasi ibubukod dito eh. Kumbaga, i-level na kayo, meron na kayong mga categories. Parang ganoon. Lalagyan kayo ng categories. So, depende na sa mga investor kung saan nila gustong bumakbak dyan. Di ba? Positibo para sa marami, nagbibigay ito ng higit na clarity o kalinawan. Kasi nga, ang tagal ng clarity Mas madali para sa mga kumpanya, investors at developers na malaman kung ano ang legal na dapat gawin, kaya maaaring maging mas bullish o mas supportive ito para sa innovation at institutional money na pumapasok sa crypto, sabi dito. Hindi pa rin ito katulad ng full legislation, yung Clarity Act, hindi pa siya ganun Pero malaking hakbang ito habang hinihintay ang mas permanenteng batas, okay? May ilang kritiko na nagsabi na baka masyadong malawak pa rin ang saklaw ng SEC. O yan na. Pero sa madaling salita, hindi pa ito final na batas. Pero malaking sinyalis ito na ang SEC ay seryosong nagbibigay linaw sa crypto space para hindi na enforcement by surprise ang dating sistema. O di ba? Kumbaga ayaw na nilang hintayin yung Clarity Act, mga idol. No, kumbaga talagang gusto na nilang malinawan lahat to, mga lod. Bakit kaya? Ano kayang meron? Mukhang may gusto silang mga may gusto silang coins mga lods No, hindi natin alam So, pero maganda 'yan, mga lodi, no. Sabi dito, huge news for XRP, Wormhole just dropped an epic integration with the XRP Ledger connecting 35 plus blockchain for seamless cross-chain transfer of assets and liquidity. XRP Ledger XRP Ledger is the go-to for secure, compliant, real-world asset in institutional finance. And now, with Wormhole, it's unlocking multi-chain magic. No? Plus, Ripple RLUSD stablecoin is expanding to layer 2, like and Optimism for lightning fast, low-cost global settlement, mga lord. So, malupit yan, mga lodi. No? Naging partner nila yung Wormhole, mga idol. No? Ito, isa rin to, mga lord. No? Ano ba tong news na to? Ito, maganda to, mga lodi. Kaya gusto ko rin Tagalog to kasi ito yung quantum compute, ano ba yung tawag doon? Quantum proof o quantum computing risk, mga idol, no? Kasi marami nagsasabi na hindi ligtas ang Bitcoin, Ethereum at lahat halos kahit XRP na sa quantum computing at talagang mabibreak sila, mga lods. Pero ito yung paliwanag dito. Maraming crypto kasama ang Bitcoin at Ethereum ang gumagamit ng tinatawag na elliptic curve cryptography para protektahan ang mga wallet, addresses at transaksyon. Ito'y parang super hirap i-crack ng ordinaryong computer. Pero kapag may sapat na malakas na quantum computer, pwede itong gamitin ang Shor's algorithm para mabilis na malaman ng private key mula sa public key. Kapag nangyari yan, pwede nang magnakaw ng pera kahit hindi alam ng original na password o private key. Ganun kalupit yun, mga lods. No? Ayon sa Deloitte, isang malaking consulting firm, humigit kumulang 25% ng lahat ng Bitcoin ay nasa mga lumang o nasa panganib na address o lalo na mga lumang panganib na address na madaling mahak kapag may quantum computer na. Kaya malaking halaga yan, billion USD. Maraming mga blockchain, Bitcoin, Ethereum na mahirap. Ayan na, yan, etc. Pero ang XRP Ledger ay iba, sabi niya rito, mga idol, no? May protocol, level, governance ito. Ang mga validator ay maaaring magdesisyon at mag-upgrade ng cryptography nang hindi pinapatay ang buong network. O mga loads, no? Meron, kumbaga, yung Ethereum tsaka yung Bitcoin, pwede, parang ganun. Pero yung XRP hindi, mga lodi, no? XRP on the other hand was built differently. Its ledger is governed at the protocol level, meaning its cryptography can be upgraded through validator consensus without halting at the network. When quantum computing becomes a real threat, XRP can evolve in real time
keeping the network secured and functional. O, ayun mga lods, no? So, ayun lang yung parang sinasabi dito, mga lods, na kung XRP yung hawak mo, much better kesa sa dalawang yun. Parang ganun lang hindi ko sinasabi bumili kayo ng XRP o maniwala kayo dito, mag-do your own research kayo, mga idol. Di ako financial advisor, huwag nyo kasama para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins, mga lodi, no? Okay? So, ayan, ito yung last na news natin. Ito, nakalagay dito, banks. Tapos, war with Iran, tas Crypto Clarity Act, no? Ito si Trump, pinipresent niya. So, ayan. Sabi dito, so, if you understand the game that is being played, we weren't at war with Iran. We are bombing Iran, Venezuela, Mexico, Ecuador, Syria, Russia, etc. because the failing US dollar is at war with its rival, the Chinese yuan. China is highly dependent on all of the above, mga idol. Although Pedro Real has plenty to do with the orchestration of events, the real war is for Bitcoin. Pidocoin versus XRP, OpenAI versus DeepSeek, Rothschild versus Sauds. Hindi ko alam mas dito, Sauds. Oh, ayan. The physical war is not the focus. It's the side effect of a global monetary scramble for control as the dollar debt bubble comes to a head, no? The real war is about figuring out what will be called currency a decade from now, mga lods, no? So ako, kung sabi ko nga sa inyo mga idol, know what you hold, no? Maraming pwedeng senaryo, no? Yung nangyayari ngayon, di natin alam kung palabas lang ba to. Siguro kasama to sa mga plano nila, mga idol, pero sabi nga yung financial system natin is magbabago. Isa to sa mga dapat mangyari daw. Parang ganun, may napanood daw ganun eh. Okay? So ayan yung news natin ngayong gabi, mga idol. Bukas na ako magbabasa ng comment, mga lods, kasi medyo may lakad si Jeblo ngayon, mga lods, no? Kaya medyo nagmamadali ako, nagbilis ko magsalita, napapansin nyo. Bilisan ko yung basa ko. Kasi aalis pa ako, mag-edit pa ako ng thumbnail. So ayan, bukas bawi ako sa inyo, mga idol. Pero sana na-enjoy nyo yung ating video kahit may silang. Alam nyo naman, love na love ko kayo lahat. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lods. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis Gaming at subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Peace. yun, babayu.